po sa ating lahat. Hello. Ayan, so tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Amen. God is good. And all the time. Kaya marapat lamang po na siya ay lagi nating bigyan ng pupuri at pagsamba. Dahil sa Kanya lamang at siya lamang ang narapat at karapat dapat na alayan ng lahat ng ito. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Sige po, ihanda na po natin ang ating mga puso at tayo po ay lumapit sa presensya ng Diyos. Diyos sa tanganagaw nitong aming buwaranira, palutang aming kansya ng pamilya po. Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. I have what you need, but you keep on searching. I've done all the work, but you keep on working. But you're running on empty, and you can find a remedy. Just come to the way. You can spend your whole life chasing what's missing, but the empty inside, you just ain't gonna listen when nothing can satisfy. As the world leaves you high and dry, just come to the way. And though who thirsty will thirst no more, and those who search will find what their souls long for. The world will try, but it can never be. So leave it all behind. Come to the way. So give me your heart, no matter how broken. Just how much you are when your last prayer's spoken. Just receive my answer one. You feel the change, my child. You come to the way. And those who thirst will thirst no more. And those who search will find what their souls long for. The world will try, but it will never be. So leave it all behind. Come to the way. The world will and don't let you fall of lonely and miss you. Your joy's gonna flow. So know the world will see that living water is found in me. 'Cause you came to the way. And all who thirst will thirst no more. And all who search will find what their soul
tumakdarte nga ron amin, kakapsat. Magkumog tayo. Diyos mi nga ada sa dilangit. Diyos mi nga managaya ken managpakawan. Kupam amin Lord, iti kangatuan apo nga pamadayaw. Lord, agyam-yaman kami apo, ta si kamanin Lord, iti nang tipon-tipon Lord God, kada kami apo. Tapno iti kasta Lord, umay kami apo, may sa Lord, nga umay agdaydayaw apo kanya. Kadi Lord, nga ti Espiritu Santo kadi, iti manguna Lord God kada kami. Kaya, dalusam Lord, iti puspuso mi, kapan panunutan mi Lord, tapno iti kasta apo, may kari kami Lord nga dayaw kanya. Kaya bendisyon ng apo, iti amin nga partes na Lord, iti panagdayaw mi apo ken ka. Sabay ko ma Lord, ta maipaay mi, iti kapintasan Lord, nga pamadayaw apo Lord kanya. Kaya bendisyon ng Lord, nagiti kankantaan mi pa'y apo, nga para kanyang Lord ka. Thank you mit apo, iti impaay mo nga protection Lord, iti tumunggal maysa, ngayon dalon na kami Lord nga safe and sound Lord dito yung templo. Kaya kastamit apo, dagiti sasaumanin Lord, nga umay mi mangigan. Bendisyon lang ka di apo, kadagiti puspuso mi, tapno iti kasta Lord, may i-apply mi, tinaldaw-aldaw nga panagbiag mi. Kaya kastamit Lord apo, iti usarim, nga umay mangibingay apo, kadagiti sasaon. Si ka Lord apo, iti manguna Lord God ken koran. Nagyaman kami Lord, dito apo titawad ken kararag mi, tinagan niya po ni Jesus. Amen. Patuloy tayo nga tumakdil, kakabsat. Bukakatakan Bible tamta awit 84 verse 8 ade ka dan rekon ni kagin na wawag na yabo dinggin mo ang dalangin ko o Yahweh makapangyarihan Diyos ikaw na Diyos ni Jacob dinggin mo ang iyong lingkod. Basbasan mo, aming Diyos, itong hari namin mahal. Pagpalain mo po siya, pagkat ikaw ang humirang. Kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo kaysa 1,000 araw na ipa ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Pagkat ang Panginoon, Yahweh, pag-asa at sanggalan. Kami pinapapala mo sa pag-ibig mo at damay. Hindi siya magkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay tumawid at marangal. Yahweh ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pagtiwala sa iyo, masasabing mapalad. Amen. O yata na po, may dito pang wala, diba? Hello yan. Muli, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Amen? Sabi po no isang kapatid natin nung last na kami ay nagkaroon po ng pag-aaral.
We are not an audience sa church to be entertained, but we are part of the congregation to offer up praises and worship and honor sa ating Panginoon. Amen? Kaya po ngayong hapon na ito, ibigay po natin ang nararapat sa ating Panginoon at nawa ang lahat ng ating ibibigay maging karapat-dapat at katanggap-tanggap sa kanyang harapan. Sige po, palakpakan po natin mula ating Panginoon. Been a bear the wounds that freed us, or walk the road to Calvary. We did not share your cup of suffering, and yet we share your victory. We did not wear the heavy burdens, nor face the shame and agony. A crown of thorns was placed upon you. Now we are crowned with love and peace. Praise the Lord. Praise the Lord, my God. Now I am free at the cost of your grace. You hold on me. There you paid my debt. There you fought my fight. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. Yes, Lord. Choose to be a man of sorrows, that I can be a child of God. You stood and faced this world's rejection. I stand accepted by your love. Praise the Lord. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. Sin was buried with the Savior. Now there is hope beyond the tomb. For you were raised again in glory, and I am raised to life in you. Forever on to live with you. So praise the Lord. Praise the Lord, my God. Now I am free at the cross of your grace. To hold on me. There you paid my debt. There you fought my fight. Yes, the battle was yours, and the blessing is mine. Yes, the battle
pagtuloy po natin awitan ating dakilang Diyos. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. Sing, I stand amazed. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. I wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. Sing with praises. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When with the ransom glory, his face I at last shall see. To be my joy through the ages, to sing for his love for me. Sing, how marvelous, how marvelous, how wonderful, as my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Sing for the last, sing, how marvelous. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Is my Savior's love for me. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumuyo as we continue to worship our holy living God.
Tinatawagan ko si Brother Joseph. Sige, let us continue to be in the presence of God. Amen. Tunay nga po na ang ating Panginoon ay banal magpakailanman. Amen. Hallelujah. A thousand generations falling down in worship, sing the song of ages to the Lamb. And all have gone before us, all who will believe, will sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. Yes, Lord. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation's cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. You are holy, Lord. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Your name is the highest, your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. Jesus, your thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy,
pangalan ni Jesus. Palakpan po natin ang dakilang banal na Panginoon. Hallelujah. Magbantay mo po. Bati po natin ang bawat isa. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Napakasarap umawit at magbabad sa presensya ng Panginoon. Amen. Kasama ng ating mga kapatid na nandito sa lugar na ito. Palakpakan na po natin ang ating Panginoon. Ulit-ulit ko pong nare-remind sa mga kapatid natin sa iba't ibang churches na itong ginagawa natin dito is just a preparation for eternity. Amen? Preparation for eternity. Kasi ang buhay natin, sabi sa Colossians chapter 3, ay nakatago na sa Panginoon. Amen? At sa tamang panahon, tayo ay iuwi na ng Diyos kung saan naroroon ang kanyang kaharian. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Is it not enough for us to celebrate every day? Amen. To stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, declaring how holy our Lord forever and ever. So, napakasarap isipin na tayo ay tagalangit. Sabi ng Panginoon, huwag kayong masiyahan, do not marvel na nagagawa niyo ito, nagagawa niyo yun. But, kayo ay maging magalak magalak kayo dahil ang pangalan ninyo ay nakatala na sa libro ng buhay. Amen? The true source of our joy ay hindi yung kaya natin gawin sa mundong ito at makamit, kundi yung dahil ang pangalan natin ay nakatago, nakasulat na sa aklat ng buhay. So, ayaw iyak po. God is good. All the time. So, alam ko may excited na mag-testimony. So, sige, open ko na. Sino po gusto mo mag-testimony? Yung pinakamalapit mo na? Sige. Pinakamalapit yan. Diyos tafugag ni tamawaragi ira. So, kuraga marayaw iyafo tanasingat ta kamo, masingan no. So, kuraga marayaw iyafo magayaya ifoto tanasingat ta kamo mana nagagapata kamo. Mas kita ba dito tiyempo na-revive nga.
Takaro testimony nukon sinagguyo iyafo ta life ko tari ta lugar to nangayak ko mono tama man si tao. Grabe tayari lago i-share ko kanayong kadi papa tari ko na experience through to inner peace talaga. Nirayo na niya na yafo niladto na ta comfort zone ko tapay no mas masingak ko ipatrabaho na ta life ko mas ma-experience ko ipatrabaho na ta life ko to na-learn ko to maski ani magayaya lang siya lang talaga yung panghahawakan kahit ano man yung mangyari ganun. So yari lang ikaya ko i-share magayaya nga kasi I'm not sure no iga nga pag next week 2 weeks lang ibakasyon ko pero marayaw iyafo ta iga itsyempo to na sinata ka mo ngaming nagagapat ta ka mo naka-fellowship ta ka mo so yari marayaw iyafo. Amen. Ganun pa man kahit 2 weeks lang si Sis Colleen at least yung 2 weeks na yon ay malaking blessing sa kanya at sa atin. Amen. Dahil nakasama natin siya. Nakita niya yung sinimulan at binuo ng Diyos na family dito sa Grace Bible Church. Palakpakan natin ang Panginoon ulit. Sige tayo, magsawang pumalakpak sa Panginoon. So, sino pa po ang may testimony? Ayun, si Ma'am Jane. Okay. Praise the Lord. Tatay, iba na, tatamit Ilocano. Okay, so kaya tumanmit nga giyaman niya ako Diyos. Ti ado nga bendisyon ngayon pa ay na. May isa ka dagijay kit, nabayag ngayon karkararag ko kit adan. So, nuwil na, ta isunamit lang ti. Siya ta plano, isunat ti mga ipalubos kit. Mapan. So, ang pamuno within this week, kasi yun ang sabi nila. Tawatik nga ikakararag yun, di paminyami. One more thing kit ni Jay Kadwak namin. Past 3 days, tapos may naramdaman siyang bukol dito. Tapos, hindi bimang nagtatay bigat at naman lutuin. Pero nung Wednesday yata naramdaman niya yun. And then, the Friday, napag-check up, RHU. Tapos, aun may ti kwada, ikan na lang ti reseta. After 3 days ko na tanawan, pagbalbaliwan na, isublik. Tapos, inibigat ni Tindet at ako may isang mabukol na sumama ko na nung magpasti ko ng bigat, bumato pa kayo ng isublik ka, yun, no ko ako mamita umay katap no may pray over ka kuno kanya na ang naguluni maybe yung conviction ng Lord ay na-process pa so yun so, no Pastor Nora Biikit i-announce ko lahat nga Nora Biikit simbakan ni Jay Malay kita Jay makapan umay kayo daman din nga nagayap lang namin ket basit lang si umay. Thank you po. Amen. Magayon po. Sino pa po, ikay na ito i-testify. Dayawak po iya po yung inopen ng Panginoon na gawain sa kawayan ay tuloy-tuloy na po siya. Palakpakan natin ng Panginoon ng Thursday. Ang isang kinagagalak ng puso ko po doon dahil itong last na gawain namin, kasi tinanay sa yung picture pero sinend ko sa GC, nadagdagan kami ng bago. Doon yung iba wala kasi tinawag sa ng magulang. Pero yung dalawang magulang doon, ng dalawang bata na umaten, dati pag Bible study kami sa loob lang siya tutulog. Pero that time, nung Thursday, ay sinadya nilang umupo doon sa tapat ng bahay nila, overlooking yung gawain. And then nakinig sila.
nakikinig sila ng Word of God. Pero sabi nila, dati na silang umattend sa church. Christian sila, sabi nila. Pero matagal silang hindi umattend ng church. Parang last na attend doon nila is 2023, yun ang narinig ko. And then, tinanong ko yung mga bata kung okay lang ba na hindi ba magiging mabigat sa kanila kahit may klase na sila. Sabi nila, hindi po kuya, hindi po pastor, tuloy-tuloy po natin ito. So, magayo iyafu. Amen. Si Lord na naglagay ng kauhawan sa puso nila. Meron din yung bata doon na makulit pa rin hanggang ngayon, everyday pa rin pag makita niya ako kuya may Bible study mo mamaya. Ganun niya. Si Jello yun, ang liit yun. So, salamat sa Panginoon. Sana, at ang isang maganda pa doon, yung isang kabataan doon na babae, friend niya pala yung anak ni Ate Ruby, si Zian. Sabi niya, nung pinakita ko yung picture ng prayer meeting sa Reyna Mercedes, sabi niya, ay si Ate Zian po pala yan, sabi niya. Okay pala kung pupunta kami doon, meron pala sa Ate Zian, sabi niya. So, ay hindi aksidente lahat. Kung titignan natin lahat, si Lord na nag-connect. So hopefully, kapag matuloy yung plano na magkaroon ng General Fellowship, di ko po alam kung within this month or next month, Pastor, no? Within this month, ay ma-invite ko sila sa Reyna Mercedes. So, ipag-pray po natin yun ay para sa kaluwalhatian lahat ng Panginoon. So, palakpakan po natin ang Panginoon. So, meron pa po ba? Right? Ayun. Isang pinakamalapit din. Surprise! Ay, gusto ko rin magpasalamat kay God kasi sa haba ng inintay ko na umuwi. Salamat din sa pag-pray niyo sa akin. Halos naiiyak ako na nakikinig sa worship. Patuloy ko pa rin na pinagdadasal yung madam ticket ko, uuwi na ako. Kaya praise God at least na ibigay niya yung ticket at nakauwi ako ng safe and sound sa family ko at nakauwi rin ako sa anak ko sa Iloilo. Kahit hindi ko naabol yung graduation nila, masaya pa rin ako at nakasama ko kayo. Praise God. Amen. Magayaw iya ko. Meron pa po ba? Sige. Ay, meron pa po. Okay, yan. Palapahan po natin si Sister. Marami pong salamat sa Lord sa pagkakataong ito na ibinigay niya. At naimbag na malim na blessed day sa atin pong lahat. Sa oras pong ito, ako po ay nagpapasalamat, nagpupuri, bibigay ng pasalamat sa Lord kasi sa wakas, muli kaming nakauwi. At hindi lang po ako yung nakauwi, pati po yung dalawa kong kapatid. Muli po namin nakita ang aming mga pamilya po dito sa Maranao. Sa tagal na rin po. At isa po, for the first time po, nakatin po ako ng kasal ng aking pamangkin. Kaya, ayun po, thank you sa Lord sa safe and sound na pagbibiyahe namin papunta dito. At ako rin po ay nagpapasalamat dahil sa wakas, sa tagal-tagal po ng panahon, mula po nung namatay po yung aming pong tatay, natigil na po yung pakikipag-reunion po namin pamilya. Kami lang po yung hindi nakikipag-reunion po. Pero sa wakas, salamat po sa Lord kasi sa pagkakataong ito, inalaw po ng Lord na kami po ay makaka-join sa aming pong grand reunion. Thank you po. Salamat po sa Diyos ang po. Amen. Magayaw iya po. Iga pa po. Kung wala na po, tinatawagan ko po ang aawit.
everything you had chosen to redeem me. For you love me, Lord, you love me. I know you are working, you are working all things for your glory and my good. Lord, you will accomplish everything you promise. All things for your glory and my good. To the enemy is mighty, and 1,000 walk beside me to defend me. And the wilderness seems endless, and I feel the weight of darkness. You are with me. You are with me. I know you are working. You are working all things for your glory and my good. Lord, you will accomplish everything you promise. All things for your glory and my good. In the day you come in power, or I reach my final hour, you will keep me. Yes, you will. The author of my story, you are faithful, you are for me. I will praise you. I will praise you. I know you are working. You are working all things for your glory and my good. Lord, you will accomplish everything you promise. All things for your glory and my good. All things for your glory and my good. Marayo Yafu. Muli po ang aking magbati ng isang pinagpalang hapon sa bawat isa. Tunay po na napakagaan sa puso na ang bawat isa ay makapagbigay ng kanyang patotoo sa kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat sa ganong paraan ay nabibigyan talaga natin ng karangalan ang ating Diyos sapagkat tulad nga ng sabi ni Sister Jane, a man plans in his heart, but the Lord determines the way. Isuna, iti mangidalan, iti amin, nga banbanag, kay amu tayo, isong arod lang taltalik tayo kanya nga kanayon. Palagi po tayo nagtitiwala sa ating Diyos sapagkat siya ang pumili, siya ang tumawag sa atin, dahil sa kanyang habag, sa kanyang kagandahang loob, tayo ay naging kanya. No? Sa simula't simula pa, alam na ng Diyos yan na yan ang kanyang kalooban. Alam niya dati kung sino ang magiging kanya ayon sa banal na kasulatan. So, para lubusang makumpleto ang kagalakan natin sa pagtitipon natin ito, tumayo po tayo upang bigyang galang natin ang salita ng Diyos na mababasa natin sa sulat ni Mateo, Matthew chapter 5. Ngayon ay basahin natin ang verses 4 and 5 at this time. Ang sabi dito,
sa banal na kasulatan. Mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Tayo po ay manalangin. O Diyos naming dakila, makapangyarihan sa lahat. Kami po ay lumalapit sa iyo, lubos na nagpapakumbaba. At walang ibang hinahangad kundi ang magpuri, madakila ka, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Nawa sa aming pakikinig sa hapong ito, sa oras na ito, ay tulungan mo ang bawat isa na pangunahan kami ng iyong banal na Espiritu, na siya mismo ang mangusap sa amin, Panginoon. Nabigyan niya kami ng pangunawa, buksan niya ang aming kaisipan, bigyan niya kami ng karunungan upang lubos naming maunawaan ang nais mong ituro sa amin, at ito ay maging mabunga sa aming buhay, Lord, sapagkat wala kang ibang rason sa pagpipili at pagtawag sa amin kundi ang magbigay ng karangalan sa iyong dakilang pangalan. Nawa ay mangyari yan sa hapong ito, sa aming pakikinig. Tulungan mo ang bawat isa na maituon namin ang aming buong isipan, ang aming buong puso, buong kaluluwa sa pakikinig lamang sa iyo at sa turo ng iyong mga salita, upang lubos naming matanggap ang biyaya na inilaan mo sa bawat isa sa amin, biyaya ng prinsipyong makalangit na nais mong idampi sa aming mga puso. Nawa, Panginoon, ay loobin mong mangyari yan para sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay umupo at katulad ng nasabi ko sa inyo nung nakaraang linggo, ay gusto ko po na gawin nating series itong pag-aaral sa Beatitudes, sapagkat kung titignan natin ang buong kalooban ng Diyos para sa mga pinili at tinawag niya, ay walang iba kundi ang matulad tayo sa kanyang anak na si Jesucristo. Kung titignan natin, tignan natin sa Roma 8, ganito kasi ang nakasulat sa Romans chapter 8 verse 29. Ang sabi ng sulat ni Apostol Pablo dyan ay ganito po. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging Kanya, at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Yan ang kalooban ng Diyos, yan ang plano niya sa pagpipili, no? At tatawagin niya ang kanyang mga pinili. Kung tutuloy po nating basahin hanggang sa verse 30, ang sabi, ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. Yan ang plano ng Diyos sa atin. To be conformed to the likeness of His Son. At kapag pinag-uusapan natin ang Christ-likeness, ay walang ibang description ng Christ-likeness kundi itong nailahad sa Beatitudes. To be like Christ means to be poor in spirit, to be meek. Lahat ng nasabi dito. Ngunit gusto kong iisa-isahin natin at naumpisahan na nga natin nung nakaraang linggo yung verse 3, mapalad ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat mapapabilang sila sa kaharian ng langit. Yun yung sa English niya ay blessed are the poor in spirit. Ang sabi ko sa inyo, that is the gateway to the kingdom. That is the first step upang ang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang pangalawa, blessed are those who mourn. Hindi ko masyadong i-explain ng mabuti ito kasi nasabi ko na ito noong camp kasi sa Bugay, kung maalala nyo, sa revival night service natin, no? Pero sasabihin ko lang sa inyo na itong pangalawang beatitude, the blessed are those who mourn,
the tears that lead to joy, ay ito ang magiging response natin, no? Dito sa unang beatitude na sinabi ng Panginoong Yesus. Ito ang sinabi ko sa inyo last Sunday na Kingdom Manifesto. It is the written expression kung anong kalooban, kagustuhan ng Diyos na makita sa kanyang mga pinili at tinawag. Ito dapat ang makikita sa atin. Because sa pamamagitan nito, nare-reveal ang katauhan ni Kristo sa atin. Yung kanyang wangis, no? Yung likeness ni Christ ay may di-display sa atin as this character, these virtues are being developed in us. Kaya nga pinapadaan tayo ng Diyos sa tinatawag na sanctification, no? Diyan tayo inihahalin tulad o He is conforming us to the likeness of His Son, sapagkat yan nga ang goal ng Diyos sa pagkakatawag sa atin, no? That's why Christianity, palagi ko pong sinasabi sa inyo at sinasabi ng mga Reformed theologians, Christianity is not about becoming rich. It's not becoming healthy all the time, no? But it's becoming Christ-like. Kapag hindi po tayo naging kawangis ni Kristo, ay hindi po tayo tunay na Kristiyano. Because yan ang goal ng Diyos sa atin sa pagkakatawag. Pinili niya tayo, tinawag niya tayo, anong sinabi, pinawalang sala niya tayo, and then He sanctified us, and then He glorified us. Yan ang goal ng God sa atin. And then, in response to the first beatitude na pinag-usapan natin noon, so ang response natin to that realization is itong tinatawag nating being nagkakaroon ka ng godly sorrow. Ano ba yung sorrow na sinasabi dito? Itong sinasabi niya na mapalad ang mga nagdadalamhati. Sabi ko sa inyo noon, dun sa camp, hindi ka magdadalamhati dahil sa losses mo ng mga material na bagay dito sa ibabaw ng mundo. Ang pinakarason dapat na tayo nagdadalamhati ay dahil sa dominion ng sin, ng kasalanan sa buhay natin. Kung ang kasalanan ang siyang naghahari sa buhay natin, diyan dapat tayo nagdadalamhati sapagkat alam natin ng lahat ng hindi magandang karanasan ay dulot ng kasalanan. Alam natin yan. Sa umpisa pa lang, no? When Adam and Eve were living a perfect life in the Garden of Eden, wala silang walang gutom, walang kahirapan, hindi sila lumuluha. Everything was perfect. Pero nung pumasok ang kasalanan, everything changed. Ang sabi ng Diyos kay Eva, magmula ngayon ay kapag manganganak ka, you will experience pain. Ang sabi niya kay Adan, mula ngayon, the land will not produce food for you. Kailangan mong bungkalin ang lupa. Kailangan mong magpawis upang meron kang makain. At lahat na, no? Things get worse and worse. Umabot hanggang sa generation natin. Kaya nga ang lahat ng problema na kinakaharap natin, anumang aspeto ng buhay, lahat yan ay dahil sa kasalanan. That's why, the very reason na ang sabi ng Panginoong Yesus, mapalad ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. The comfort. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito ang morning that leads to joy sapagkat ang assurance ng Panginoong Yesus ay aaliwin niya tayo sa pamamagitan ng kanyang justification. Meron bang mas malaking rason ng pagkaaliw natin kaysa sa malaman nating tayo ay pinawalang sala ng Diyos? Walang sino mang makakagawa niyan, no? Hindi natin magagawang maging matuwid sa harapan ng Diyos sapagkat alam natin na kahit patunay na Kristiyano na tayo ay nakakagawa pa tayo ng kasalanan. We can never be justified before God by our own. It is only what Christ have done on the cross that could justify us. Maliban doon, ipinangako niya na tayo ay aaliwin ng Diyos through
the sanctifying power of the Holy Spirit. Tuloy-tuloy yan. As we walk faithfully with the Lord Jesus Christ, ay pakasantuin na tayo lang pakasantuin ni Apo. Agingga, intuloy, tila nga tayo ket agbalin nga kasdala nga ti anak na ni Apo Jesus. That is His goal. And then, isa pang comfort na sinabi ng Panginoong Jesus is comfort in glorification. One day, all sin, lahat ng kasalanan, lahat ng kapighatian, lahat ng paghihirap will be wiped away. Mawawalang lahat. At hindi lang pansamantala, but it would be forever. Yun ang sabi ng Revelation chapter 21 verse 4. Wala nang mananangis, no? Wala nang makakamiss. No, mahabang panahon hindi nakikita-kita ang mga membro ng pamilya. Ngunit when we will be reconciled with the Lord in His kingdom, wala na pong separation. That would be forever. So yan, that is the promise. Yan po ang pangako ng Diyos sa atin. When we truly mourn because of sinfulness, kapag tunay na ang rason ng pagdadalamhati natin ay dahil sa ating pagkakasala, tayo naman ay aliwin ng Diyos pagdating ng araw na itinakda niya, mawawala lahat. No? We will experience the pure joy of being with the Lord forever. Ngayon, pagtunan natin itong third beatitude, ang sabi niya, blessed are the meek. Ang gusto kong i-share po dito is that, ano ba ibig sabihin ng meekness? That's why ang title ng message is that, blessed are the meek, strength under submission. Being meek is usually misunderstood by many. No? Napakarami ang nami-misunderstand po nila ang virtue na ito. Sapagkat ang mundo, karamihan sa mundo na kinatitirahan natin, ang paningin nila sa meekness ay weakness, no? Passivity, cowardice, takrut. Kaya nga meron akong nababasa katulad ng Ilocano na yung mayroon silang ginagamit na apay kapoy kasjay. Ayan. That is the misunderstanding of being meek. Apay kapoy, ani na ba, sobra na ba, kafing. Ani ka simula buga. No? But in the kingdom of God, sa kaharian ng Diyos po, meekness is not a lack of power. It is power under control. Ang Greek term po ng meek na ito, na sinasabi ng Biblia, mapalad ang mapagpakumbaba. The Greek word for meek is praus. Ito po ay ginagamit to describe a wild horse. Alam po natin kung anong itsura ng wild horse, napakalakas niyan. Ginagamit actually ang kabayo sa paghihila ng mga mabibigat na bagay. Ang bilis ng takbo ng kabayo kasi ang lakas niyan. Yan ang ibig sabihin ng meek. Yung wild horse that has been tamed. Yun rin napasip po to dati to kabayo. Amena nalagto na sikan na. Nandun pa din yung lakas ng kabayo, pero yung strength niya ay naididirect na. Nako-control na. It is under submission to its master. Ganon din po sa ating mga Kristiyano. Ang sabi ng Panginoong Yesus, ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. Meekness is not weakness. It is strength restrained. Nako-control po, napipigilan. A heart submitted to God. A life lived under His authority. Buhay na nagpapasakop sa ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin po ng meekness. Yan ang ibig sabihin ng pagpapakumbaba. At ang tatlong bagay na gusto kong liwanagin dito sa turo ng Panginoong Yesus na mapalad. This is blessedness. Ano? Mapalad ang sabi ng Panginoong Yesus. Ang pagiging mapalad ay nailalahad sa pagpapakumbaba, pagpapasakop sa kanila. At ano yung mga palatandaan, the marks of meekness, para alam po natin. No? Meekness ay bunga po ito
ng isang pusong binago ng kapangyarihan ni Kristo. No? Meekness is a fruit of a heart transformed by the power of Christ. Wala pong taong nang magiging tunay na Kristiyano kung hindi po binago ng Diyos ang puso natin. Ang tunay na Kristiyano ay binago ng Diyos. Ayon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old is gone, the new has come. Katatapos nga po ang naganap na baptism ng bagong miyembro doon sa Grace Bible Church sa Tangkol kahapon. Ang sabi ko sa kanila, ang bautismo ay symbolic in nature na kapag ka nailubog ka sa tubig, you are symbolizing that you experience the death together with Christ. Nakipagpatay ka ni Jesus. But nung ikaw ay umahon sa tubig, that also symbolizes your new commitment to new life in Christ. Yan po ang ibig sabihin. That's why, if anyone is in Christ, kapag tayo'y tunay na naging anak ng Diyos, we are united in Christ by the power of the Holy Spirit, then meekness will be displayed in us. At paano po ito nakikita? Una, submission to God's will. Meron na po tayong pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. A meek person, ang tunay na mapagpakumbabang tao dahil binago nga siya ng kapangyarihan ni Jesus, does not fight against God, but humbly accepts His purposes. Even when they are hard. Kahit na mahirap, ay magsasubmit pa din siya sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, kapag sinaktan ka ng isang tao, gusto mo sanang bumawi, ngunit anong kalooban ng Diyos? Ang sabi niya ay huwag kang do not take revenge. So anong susundin mo? Yung kalooban mo na nanggagalaiti ka na gusto mo sanang you get even, or yung sinabi ng salita ng Diyos. Kapag may tunay na pagpapakumbaba sa iyo, you will submit to what the Word of God says, at yun ang susundin mo. Ang sabi ng awit 37, gusto kong basahin po sa inyo. Sa Psalm 37, mula sa verse 7, ganito ang nakasulat, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Huwag kang mapopoot ni mababalisa. Iyang pagkagalit, iwasan mo sana. Walang kabutihang makakamtan ka. Ang nagtitiwala kay Yahweh, mabubuhay, ligtas sa lupain at doon tatahan. Ngunit ang masamay ipagtatabuyan. Hindi magtatagal, sila'y mapaparang kahit hanapin mo hindi masusumpungan. Tatamuhin ng mga mapagpakumbaba ang lupang pangako na kanyang pamana. At sa lupang iyon na napakasagana, ang kapayapa ay matatanggap nila. Yan ang guarantee ng Biblia. That's why, napakahalaga para sa Panginoong Yesus na itinuro niya sa kanyang mga alagad dito. Remember, ang beatitude hindi niya itinuro sa lahat ng nakikinig sa kanya during that time in the Sermon on the Mount. Lumapit sa kanya ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya. At yan ang kanyang itinuro. Second mark of meekness, gentleness with others. Meekness is not harsh or vengeful, but patient and forgiving. Even in the face of provocation. Napoprovoke tayo dahil tao nga lang tayo, di ba? Katulad nga nung minsang sinabi ko noon, yung illustration, kitang dagiti ubing nung maminsan. Nagiri abing to, ako tala mo, bitalingana ako na, di ba? Provocation nyari. Oo, sinukal na talingana, may na magbalo. Di ba ganon? Sa ano yun? Sa mga bata. Ngunit sa mga nakakatandang katulad natin, meron pa ding provocation. Di ba? Oh. Pinagsabihan ka ng gano'n. Anong ginawa mo? Di ka man lang bumawi. Oh, di ba gano'n? Di mo man lang sinagot. Wala ka bang karapatan na sagutin? But, ang sabi ng Biblia, meekness is being displayed when we are being gentle with others. Kahit po napoprovoke pa tayo, we choose
to be patient, we choose to be meek. We choose to be patient and forgiving. Ang sabi sa Colossians chapter 3, ito ang bilin ng Biblia sa atin. Kasi, kailangan nating magpasakop eh. If you are not meek, ibig sabihin, you are not submitting your will to the authority of God. Ano pang silbi ang sabi ng Panginoon Yesus? Ano pang silbi ng pagsasabi mo sa aking Panginoon, Panginoon? Ngunit hindi mo naman tinutupad ang aking mga utos. Walang silbi. That's why if you are not submitting yourself to the authority of Christ, you are not truly observing His Lordship in your life. Hindi po totoo na siya nga ay Panginoon ng buhay mo. Ang sabi sa Colossians chapter 3, 12 and 13, ganito po ang mababasa. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya, dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Kanino niya sinabi ito? Dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Para sa Kanyang mga pinili at minamahal. Ang sabi niya, magpasensya kayo sa isa't isa at magpatawad kayo kung may hinanakit kayo kanino man. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ang tunay na may pagpapakumbaba, ay lubos na nagtitiwala sa hustisya ng Diyos. Yan ang pangatlong mark ng meekness, trust in God's justice. Ang tunay na mapagpakumbaba, they do not take matters into their own hands, but trust that God will defend and vindicate them. Yan ang sinabi ng sulat eh. Yan ang sabi ng Biblia. Ano pang silbi na nakasulat sa Biblia kung hindi mo man sinusunod? Ang sabi sa Romans chapter 12 verse 19, ganito ang bilin ni Apostol Pablo sa sulat niya, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. So, ba't hindi ka pa magtitiwala sa Diyos kung siya mismo nagsabi? Why do you take the thing in your own hands kung sabi ng Diyos, ako ang gaganti para sa iyo? Itiwala mo sa Kanya. Hindi maaaring magkamali ang Diyos. Kailanman hindi siya magkukulang. He will defend and vindicate you. Basta't makita ng Diyos ang tunay na pagpapakumbaba sa iyo. And pang-apat na mark ng meekness is teachability. Ang mga mapagkumbaba ay willing sila to be corrected by Scripture and godly counsel. Willing sila. Kaya da makorekta me vuya. Takagyan na Biblia ang gai na Diyos ang tutabarang, not insisting on their own wisdom. Ang sabi ni Santiago, tignan natin itong sulat ni Santiago sa James chapter 1 verse 21. Ang sabi niya, kaya talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal. Mapagpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito makakapagligtas sa inyo. You need to be teachable. Masasaan pa na every Sunday nagkikita-kita tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, at kung hindi po natin inaalaw na ang ating kaloob-looban ay matuto sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, ibig sabihin, we are not meek. Hindi po tayo nagpapakumbaba. Yan ang unang point, the marks of meekness. Pangalawa, hindi po mahirap para sa atin sapagkat mismo ang ating Panginoong Yesus ang nagsilbing halimbawa. There is an example of Christ that has been set for us. Yan ang pangalawang point, the example of Christ. Ang Panginoong Yesus mismo, siya ang greatest picture ng meekness. Meron siyang infinite power, makapangyarihan siya sapagkat siya ay Diyos, and yet, He humbled Himself. Nagpakumbaba ang Panginoong Yesus.
Kung babasahin natin ang Philippians chapter 2 na ilahad doon kung paano nagpakumbaba ang Panginoong Yesus. No? Basahin natin para marinig natin paanong description ni Apostol Pablo sa pagpapakumbaba ng Panginoong Yesus. Sabi niya, Philippians chapter 2, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. So verse 6, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Salip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao, at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa Kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At para sa kaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesucristo ang Panginoon. Ibinigay ni Jesus ang halimbawa sa atin. No? Ang sabi niya sa Matthew chapter 11 verse 29, yung kanyang imbitasyon na lumapit sa kanya, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. Sa ibang translation, ang sabi ni Jesus, for I am gentle and meek, no? Lowly in heart. When reviled, he did not retaliate. Sa 1 Peter chapter 2, kung maalala ninyo yung shinare ko noon doon sa bahay ni na Pastor Willie, nung nag-fellowship tayo doon bago umalis si Sister Mariden, sa 1 Peter chapter 2 verse 23, ang sabi niya doon ay, nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, ipinaubaya niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Yan ang example na pinakita ng Panginoong Yesus na dapat natin tularan. No? Nagtiwala siya sa justice, the perfect justice of His Father. Pwede sana siyang tumawag ng legions of angels na tutulong sa Kanya para maparam ang kanyang mga kaaway. Ngunit hindi niya ginawa. Ang sabi ang sabi ni Jesus, instead, sa Matthew 26 verses 53 and 54, hindi mo ba alam na kung hihingi ako ng tulong sa aking Ama, ay padadalhan agad niya ako ng 12 batalyon ng mga anghel? Ngunit, paanong matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito ay dapat mangyari? He set an example for us to submit His will to His Father and to submit to what is written in the Bible. Kaya nga nagpapasakop tayo sa anumang sinasabi ng banal na kasulatan. Katulad ni Jesus, nagpasakop siya. Ang sabi niya sa verse 54, no? Napakaganda ng sabi niya, ngunit paanong matutupad ang mga kasulatan na nagsasabing ito ay dapat mangyari? He submitted Himself, He humbled Himself, upang sa ganon, ang kalooban ng Diyos na dating naisulat bago pa gawin ni Jesus, ang dapat niyang gawin ay matutupad. Ganon din po sa atin. Meekness is submitting ourselves to the authority of God's Word. Amen. Ibig sabihin, to be meek is to be like Christ. Humble, gentle, patient, and fully submitted to His Father. Ganon din dapat tayo. So, yan ang pangalawa. At ang pangatlo, anong pangako ng Panginoong Yesus? Sabi niya, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Ano ang ipinangako ng Panginoong Yesus sa mga tunay na nagpapakita ng pagpapakumbaba? Mamanahin nila ang daigdig. Ano ba ibig sabihin ng Panginoong Yesus dito? Hindi naman natin magiging pag-aari ang daigdig na ito, di ba? Physically. Oh, maski takaro da bumo in hektarya, so namatay ka 1/6 lang yata yung magkakasya para sa iyo, di ba?
Hindi natin magiging pag-aari ang daigdig. Ngunit anong sabi ng Panginoong Yesus? Ang mundo, karamihan sa mundo, they believe, ang paniniwala nila ang mga malakas, ang mga matapang, ang mga self-assertive will win. Sila ang palaging nananalo. Ngunit ang Panginoong Yesus, binaliktad niya. No? He flipped the thinking upside down. Yung ganong klaseng pag-iisip, no? He flipped it upside down. It is the meek who will inherit the earth. Yan po ay diretsong echo ng Psalm 37 verse 11, yung nabasa natin kanina. The meek shall inherit the land and delight themselves in abundant peace. Tayong mga mapagpakumbaba, may suffer loss now. Hindi po natin maiiwasan yan. Ngunit ang sabi ng Biblia, they will reign with Christ in His eternal kingdom. Ang pagpupunyagi po natin ay hindi dito sa ibabaw ng lupa. No? Kaya nga bukas masesentensyahan na ang mga nagnanais ng power, ng control. Diba? Oh. Pero hindi naman lahat. Ang sabi sa 2 Timothy, gusto kong basahin sa inyo mga kapatid. Ang sabi ng bilin ni Apostol Pablo kay Timoteo, 2 Timothy chapter 2 verse 12, kung tayo'y nagtitis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya kapag siya'y ating ikinahiya, ikakahiya rin niya tayo. Napakaganda ng sabi ng sulat ni Pablo, no? Kung tayo magtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. If we suffer with Christ, we will also reign with Him in His kingdom. Yan ang sabi sa English. Magugunaw ang lahat. Itong kinatitirahan natin, sabi sa 2 Peter chapter 3, no, mahuhulog pati ang araw ay magugunaw, ang mga bituin, they will be burned. Everything will be burned, but there will be a new heaven and new earth. And that new heaven and new earth will belong to those who have humbled themselves before God. Yan po ang totoo. Yan ang sabi ng Revelations 21 verse 7. No? Ang sabi sa Revelations 21 verse 7, ito ang makakamtan ng magtatagumpay, at ako'y magiging Diyos niya, at siya namay magiging anak ko. Ibig sabihin, yung relationship mo sa Ama, no, relational ang sinasabi ng Panginoong Hesus dito, ay hindi na mapuputol, because that relationship was secured by Christ Himself, by His death on the cross. Kung ang mundo, they are chasing power, no? Para maging makapangyarihan, pwede nilang kontrolin ang mga bagay-bagay. But for the Christian, true victory belongs to those who submit to Christ. Kapag tunay po na nagpapasakop tayo sa ating Panginoon, tunay po na makakamtan natin ang tagumpay. Amen. Okay? So, now, ito po ang challenge sa atin. Hindi lang po basta pinakinggan natin ito, naintindihan natin ang ibig sabihin. No. There is a call to us. A call to meekness. Tayo po ay tinatawag ng Diyos na matulad sa kanyang anak, kung kaya't dapat lamang na mag-respond din tayo. A call to meekness. The question is, tayo po ba ay mapagpakumbaba? Are we meek? Do we surrender our will to God? Or do we insist on our own way? Kung minsan ganyan tayo, hindi po natin maililihim. Di ba? Noon ni uretang yarila, pagkayatang tutulang. Mas kahit na alam mo, nabasa mo sa Biblia na ganito ang gusto ng Diyos, ngunit kung minsan, yung kagustuhan pa rin natin, ang ating sinusunod, ipinipilit natin. Another question para sa atin po, are you gentle with others? Or do you lash out when wrong? Are we gentle? Do we respond godly when we are being hurt?
Kung tayo po ay iniinsulto, tayo ay inaatake, ano bang response natin? No? Do we show our gentleness with them? O binabado din natin sila katulad ng ginagawa nila sa atin? Alam niyo po, ang pagpapakumbaba ay hindi po natural sa isang taong katulad natin because we are born in sin. No? Hindi po natural yan. It is a work of the Holy Spirit sa buhay natin. Hindi po natin mapipilit yan na ma-develop sa atin. That virtue is being developed in us by the power of the Holy Spirit. Ngunit kailangan po nating magpasako. To be meek is to trust God fully. Submit to His authority. Magpasakop po sa kanyang kapangyarihan and walk in humble obedience. And the reward, pag ganun po ang ginagawa natin, anong reward? The very earth itself as an inheritance from the King. Ibig sabihin, makakapamuhay po tayo ng tahimik habang nandito pa tayo sa ibabaw ng mundo. Naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon at tagapagligtas. Amen? Yan po ang gantimpala. Kaya nga sabi ni Jesus, mapalad kayo. Mapalad kayo kung kayo'y nagpapakumbaba. Mararanasan po natin ang kapayapaang hindi may paliwanag ng isipan ng tao. A peace that transcends all understanding. And that peace will guard our hearts and mind in Christ Jesus. Yan po ang gustong ipaabot ng Panginoon sa atin. Next Sunday, itutuloy po natin ang ating series sa pag-aaral dito sa tinatawag nating Beatitude sapagkat sabi ko nga, ulitin ko, ito po ang kalooban ng Diyos sa atin, Christ-likeness. Wala pong ibang description ng pagiging Christ-like kundi ang Beatitudes. So let's pray po. Panginoon, lubos po kaming nagpapasalamat sa iyo sa pagtuturo mo sa amin. Tunay na you are doing wonderful work in us. The power of the Holy Spirit. Siya po, Panginoon, ang gumagawa ng lahat ng bagay upang kami ay lubusang mabago. He's doing His sanctifying work in us upang kami po, Panginoon, ay maging kawangis ng aming Panginoong Jesus sapagkat yan ang iyong kalooban. Inaamin po namin ang aming kahinaan before you. May mga pagkakataon, Lord, maraming pagkakataon na mas gusto naming sundin ang aming kalooban kaysa sa kalooban mo. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong yun. Ngunit ngayon, Lord, because you have taught us, tulungan mo kami na tunay na magpasakop ng buo sa iyo sa lahat ng aming gagawin. Ang aming puso, ang aming isipan, ang aming mga desisyon, ang aming mga responses. Nawa, Lord, ay tulungan mo kami upang ang lahat ng aming gagawin ay tunay na makapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo na aming Diyos at Panginoon. Maraming salamat sa pagtuturo mo sa amin. Naway pagpalain mo ito sa aming mga puso at isipan. Itatak mo sa aming mga puso at isipan, Lord. Upang ito ang hangarin namin na i-develop sa amin ng iyong banal na Espiritu. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
ayaw iyakot mensahe na sa karitan dito niya. Itatambi ito masikang palakpak para kanya. Makubagitan ta ito sa kanya. Yapo pe makapagbatang. Lord, asyo kami ama tarubang mo. Si pakalin no. Ngupay kami ama di ko balabalo to. Yawa ko Lord tandi kami ito. Di spiritu ang buhog mo. Ay parahin ako ang tugamin nga rai tagi dami ama to ububog mo ay ibalang ama to puto nagkatagitan dito ni kumita pin masiyang ama ta inagagaw tapat tole mi siguro ako kanayong ibagigiya ta nilamang nga plano mi ama tapat tole mi mabalo nga pa ama ta kanayon nga tabarang nga iyawa mo tandi kabi tapedo ko na rin ay Malaysia mi ra ama trial ang matang patuloy niyo. Ikargo mi amatan ni kau ipatuloy mi kasi ko lu imakandam mo tangamin nga plano mi amatan ko. Mapalo ka pa ama to blessing ka ama. Tulag ka po ama aratan ni kau. Sa way mana chepo mi ama to magitoli ama to mabagong katapong paratan ni kau. Alawat mo ama alapit siya ang mayaw. Marayaw ka, tayo ito sa mitan na ganayaw ng Jesus. Amen. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hold, my hope is only Jesus. For my life is fully bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side, the Savior, He will stay. I labor on in weakness and rejoicing. For in my need, His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. Through the deepest valley He will lead. Oh, the night has been won, and I shall overcome, yet not I,
said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me until I stand with joy before the throne. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. To this I hold, my hope is only Jesus. All the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Praise God. Isa po sa pinagpapasalamat natin sa Panginoon ay ang pag-iingat niya sa mga kapatiran natin umuwi. Kung kaya't lubos tayong nagtitiwala sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang habag. Ngunit may mga umuwi at meron ding aalis. Oo. Ganun talaga niloloob naman ni Lord. Pero darating ang panahon na uuwi din sila ulit dito, katulad ni Sister Girlie. Ngunit bago sila aalis, ay kailangan nila na baunan natin sila ng ating panalangin upang samahan sila ng Panginoon sa lugar na kanilang pupuntahan. Tinatawag ko si Sister Jane. Ito ikan, sister. Tako na natatay ko sir, pag-pray over nagtuman, tama pa nakijay, balasi utaaw. So, ipanalangin natin siya, no? Pati si Colin na siguro, para minsan na. Pati si Colin kasi, baka this week. Hi and goodbye daw. Sige, tayo po ay manalangin para sa kanila. Panginoon, inilalapit ko po sa iyo ang mga anak mo na ito. Una, para kay Sister Jane, sabi nga niya kanina sa Proverbs na nakasulat, kami po ay nagpaplano, ngunit ang katuparan ay ikaw ang nagbibigay, Panginoon. Kaya tinatagubilin namin siya sa iyo sa pagpunta niya sa ibang bansa, nasamahan mo siya, ingatan mo siya, Panginoon. Tulungan mo siya na maranasan niya ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, kapag nandun na siya, Panginoon. At tulungan mo siya na haaniso na nga mailiw kadagiti pamilya na, lalo kadagiti anak na apo dito sa Pilipinas. Ngunit punuin mo siya ng iyong presensya, i-assure mo siya na kasama mo siya upang sa ganon ay magpapatuloy po siya na ma-enjoy niya sa pamamagitan ng pagtulong mo at pangunguna mo ang kanyang stay doon sa ibang bansa, Panginoon. Ingatan mo siya katulad ng ginawa mong pag-iingat sa ibang mga kapatiran namin na ipinaubaya mong maranasan nilang pagpunta sa ibang bansa. Ganun din po sa kanya.
Itinatagubilin ko din sa iyo, Panginoon, si Colin sa muli niyang pagbabalik sa abroad din, Lord, sa Canada. Ay sana, Panginoon, katulad ng pagsama mo sa kanya ng ilang taon doon, ay ganun din, Lord, na ang kalooban mo ang siyang maghari sa kanya. Silang dalawa, Panginoon, Sister Jane, nawa ay maging matiwasay ang kanilang pagbibiyahe papunta sa lugar na pagdadalhan mo sa kanila. At ang pinakamahalaga, Panginoon, ay huwag mong papabayaan ang kanilang spiritual life doon sa pupuntahan nila. Bagkus ay patuloy kanilang hanapin, patuloy nilang tuktin ng iyong kalooban doon. Maraming salamat at ito ay bunga ng iyong kabutihan at pagpapala sa kanila. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Praise God. Sige, tumayo na po tayong lahat. Sarahan natin ang panalangin itong service po natin. O Lord, patuloy po kami na sumasamba sa iyo. Pagkus matatapos po itong service namin ito. Ngunit hindi po dito nagtatapos. Ang hangarin namin ay alay ang aming buhay sa iyo katulad ng sabi sa iyong salita. Sa Romans chapter 12, that we need to offer our bodies as living sacrifices, holy and pleasing to you. Sapagkat ito po ang nararapat na pagsamba namin sa iyo. A spiritual act of service to you, our God. Patuloy mo kaming ingatan, pangunahan, Panginoon, ang bawat pamilya at punuin mo nawa ng iyong kapayapaan ang buhay ng bawat isa. Itinatagubilin ko sa iyo, Lord, sa pag-iingat mo ang mga kapatiran namin na kasalukuyang nasa ibang bansa na ikaw ang tutulong sa kanila. Ganon din, Panginoon, ang mga nandito, mga anak mo na patuloy na umaasa sa iyo sa tulong mo with your provision sa mga pangangailangan namin habang kami po ay naghihintay sa muling pagbabalik ng aming Panginoong Yesus. Will you sustain us with your abundance, Panginoon? Yung tulungan mo kami na matutunan namin ang tunay na kakontentuhan sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. Upang sa ganon ay hindi namin hahangarin ang mga bagay na siyang magiging dahilan na kami mapapalayo sa iyo. Bagkus ang pagtuunan namin ng pansin ay mga bagay na maglalapit sa amin, sa iyo na aming Diyos. Draw us nearer to you always, Lord, every day of our life. Inihiling ko din, Panginoon, na igawad mo ang iyong paglulunas sa anumang mga karamdaman na amin pong nararanasan sa kasalukuyan. Will you sustain us with your healing power, O Lord? At dinadalangin ko din na patuloy mong palaguin ang iyong gawain sa lugar na to at sa iba pang mga lugar na kung saan ay merong Grace Bible Church at iba pang mga Christian churches na ikaw na Diyos namin ang nagtatag sapagkat ikaw nga lang, Panginoong Yesus, ang may kakayahan na magpatayo ng iyong iglesia. Ibinibilang po namin, kapatid namin, ang lahat ng tunay na sumasampalataya sa iyo. Pagpalain mo sila. Dinadalangin din namin ang matahimik na election bukas, Lord, na pangunahan mo sana ang lahat ng mga tao at tulungan mo din ang mga ngasiwa na you keep them safe, Panginoon, sapagkat alam po namin na sa mga ibang lugar ay mayroong threat sa kanila, ngunit ikaw nawa ang mag-ingat sa kanila, Panginoon. Tulungan mo ang aming bayan, ang aming bansa, na sana ay maluklok ang mga karapat-dapat na manguna upang ang iyong kalooban ang siyang maisulong sa aming komunidad. Maraming salamat, tinatagubilin ko sa iyo ang nalalabing oras pa namin at ganun din po ang pag-iimbita ni Sister Jane sa kanilang bahay bukas ng gabi na ikaw mismo, Panginoon, ang tumawag sa bawat isa na kasama nilang mananalangin para sa kanyang nalalapit na pag-alis. Maraming salamat, Lord. Pinupuri, dinadakila ka namin at ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
Amen. Praise God. Ay, ngayong gabi po? Eh, ngayong gabi. Oo pala.